Shalom. So, good morning. So, as I said, I'd like to answer God's Army, an Inc. member who commented in my live post just a while ago. Ito ay still a part of my Preaching in the Wilderness series. Since alam naman natin na ang TikTok or any platform or social media, Facebook or YouTube, ay napakalawak na platform. So, even here sa TikTok, kapag mag-broadcast ka ng live, ay you cannot expect na maraming manunood or makikinig. But I wanted to answer only si God's Army about dun sa issue. Actually, itong sinasabi ko palagi sa inyo, yung issue na gas-gas na yung paratang niya sa atin sa Catholics, ang paratang nila sa atin sa Catholic Church that we worship idol, or we worship we have idol, or nilalabag natin yung Exodus chapter 20 verse 3 to 5. So sa mga nagbabasa ng Bible, ito yung sa mga mahihinang Katoliko, sa mga Katoliko na hindi nagbabasa, ito yung common trap or common what we call this patibong ng mga Inc. 1914 or ng iba't ibang mga sekta para akayin ang mga mahihinang Katoliko sa kanilang pananampalataya. Ito yung pinaka number one, very common. Pero kung alam mo kung ano ang ibig sabihin nitong Exodus chapter 20 verses 3 to 5, or nabasa mo na yung buong Biblia, yung kumpletong Biblia, yung 73 books, ang totoo at original Bible na meron tayo is 73 books, not 66 books, sa mga hindi nakakaalam. So, ang number one na pambitag nitong mga Inc. 1914 ay itong Exodus chapter 20 verses 3 to 5. So kung babasahin natin, nakalagay dito, kung may Bible kayo, kailangan ay in-encourage ko palagi, katulad ng sinasabi ko na let us buy our own Bible in a book. Let us not just depend on Bible app. Kasi nga sa Bible app ko minsan parang it is very, very easily to be corrupted, no? Yung kuan ng Bible app. Maliban kung may mga Bible app na may mga pangalan talaga na may mga nagpapakilala ng mga author. Kaya Ignatius Press, yung mga ganon. Yun. Pwede yun. Pero do not just rely on Bible app. Better to have our own Bible. So sinabi dito ni God's Army. God's Army siya, pero yung logo niya Inc. Yung flag ng Italy. Alam naman natin ang dito sa Pilipinas, ang gumagamit ng flag ng Italy ay itong mga Inc. 1914, yung iglesia na itinatag ni Mang Felix noong 1914 sa Punta Santa Ana, Manila noong July 27, 1914, at ipinarehistro niya ito sa pangalan na Iglesia ni Cristo. Binase doon sa Roma 16:16 at binase din doon sa Acts 20:20, Acts 20:28 na Lamsa translation. Pero itong Acts 20:28 ay debatable pa kasi pinag-aagawan nila ito ng MCGI at ng Inc. So, alam naman natin na ang rules kapag pinag-aagawan ng isang bersikulo, dapat meron silang outside na reference to prove na sa kanila nga ito tumutukoy. So, dapat ganoon. So, ang sinasabi ko sa inyo, ang numero 1 na pambitag ng mga Protestante sa ating mga Katoliko, itong Exodus chapter 20. So, kung may Bible kayo, basahin nyo. Kahit nabasa nyo na, basahin nyo ulit ng paulit-ulit at para intindihin. Sa Exodus chapter 20, part ito ng Decalogue. Okay? Nakita nyo na? Okay? Kung nakita nyo na, ito sabi dito. So, Exodus chapter 20 verses 3 to 5. Ang nakalagay dito, verse 3, you shall not have other gods
gods besides me. You shall not carve idols. Ito This is New American Bible Translation. And I would say na mas credible to isa sa mga credible na translation na maaari nating panghawakan, especially for us Catholics. Sabi dito sa Exodus chapter 20, ulitin natin, intindihin nyo Okay, balikan natin. Exodus chapter 20, sabi dito, verse 4, you shall not carve idols for yourselves in the shape of anything in the sky, above, or on the earth, or below, sa ikailaliman, or in the waters, beneath the earth. You shall not bow down before them or worship them. Verse 5, For I, the Lord your God, am jealous God, inflicting punishment for their fathers' wickedness on the children of those who hate me down to their third and fourth generation. So I'm waiting for God's Army, a Inc. member. Where are you now? You are commenting kanina dun sa live for intercession ko. I'm calling you to come back. So ito yung paulit-ulit. Actually, gas-gas na po itong mga kapatid. Yet, kahit gas-gas na ito yung ginagawa nila na pang bitag or pang-akay sa mga mahihinang Katoliko. So kung hindi ka nakapagbasa at hindi mo inintindi, ang lalabas na sasabihin, parang magulat ka. Pero ang sinabi dito, do not carve idols. Diyos-Diyosan. Paano ba mako-qualify na makakatawag na Diyos-Diyosan? Alam natin that there is only one God who created heaven and earth. We Catholics, we believe in one God with three divine persons, the Father, Son, and the Holy Spirit. Ngayon, may isang totoong Diyos. Ngayon, kung mayroon kang kinikilala na Diyos, na iba maliban sa Diyos na lumikha at lupa, that is be considered as idol or Diyos-Diyos. Kasi hindi yan ang totoong Diyos Ngayon ang tanong, mako-qualify ba yung mga imahe ng mga santo na mga Diyos-Diyos? Hindi. Kasi, halimbawa si Mama Mary, are we calling Mama Mary as God? So kung tinatawag natin si Mama Mary na as God Mary, she will be considered as idol. Kasi hindi siya totoong Diyos. Diba? Pero we do not consider any of the saints to be God. Ano ba? God Sebastian. Ito actually pa ulit-ulit na ito Gas-gas na nga. Kaya tingnan nyo sa Facebook, sa YouTube, yung mga debate about sa idolatry. Gas-gas na po ito. Kaso lang, itong ginagamit nito ng mga, kahit gas-gas na ito, yung mga ignorante or inosente nating mga kapwa Katoliko, ito yung madalas nilang gagamitin. Ito yung madalas nilang gagamitin na talata sa Biblia para linlangin o atakihin ang mga kapwa nating Katoliko. Tapos, di ba, ang sasabihin pa ng ibang mga sekta or ng itong mga Inc. na ito, 1914 or ng MCGI, inalis daw natin itong commandment number 2 na huwag gumawa ng mga larawang inanyuan. Pero the larawang inanyuan here is referring to idol like Baal, Asherah, Astarte, Dagon. Those are idols named in the Bible. Ngayon, kung hindi mo alam to, grabe talaga tong Katoliko. Inalis daw, pinaratangan tayo na inalis. Paano inalis? Bago dumating yung sekta nyo, nakaset na yung 10 Commandments namin. Di ba? Kailan na ba dumating yung mga Protestante? Then sa kanyo sinabi na kayo yung nagbawas, nagdagdag. Kung babasahin mo itong Exodus chapter 20, actually, there are 14 huwag
14 na huwag. So, paano ginawa ng simbahan o sinamarize ng simbahan na it became a 10, a decalogue? So hindi kami ang nagdagdag, hindi kami ang nagbawas, kayo ang nagdagdag. Oh, di ba? Tinatawag ba natin si Mama Mary o si Saint Joseph, Diyos, God Joseph? So kung tinatawag natin na Diyos si San Jose, he can be considered as idol kasi hindi siya totoong Diyos. Di ba? Never. Kahit sa Ama namin, hindi natin binago yun. Ama naming suma sa langit ka. Hindi natin, Ama naming nasa dingding ka. No. Kaya nga sabi ko sa inyo, gasgas na to. Ngayon, kung totoo, take note pa ha, sa mga Katoliko na ginuguyo, ang Exodus 20, malimit nilang, sinasabi dito sa Exodus 3-5, malimit sa sabihin nila na ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng larawan. So, ngayon, makikita natin na inconsistency. Kasi ang tinutukoy na paggawa ng larawan ng mga Diyos-Diyos, yung hindi totoong Diyos, si Baal, si Asira, si Astarte, ang pinagsasabihan ng bayang Israel kasi they are very influenced. Before they departed in Egypt, they are there almost 400 years in Egypt, and they are very influenced of the culture of Egypt that possessing many and different gods in Egypt. That is why may context o may historical background to bakit sinabi dito sa Exodus chapter 20 that do not have other gods beside me. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita kay Moses. Kasi yung context, yung background, they came from 400 years. They were immersed in the culture who believes in many different gods. Ngayon, kung tinasabi mo naman, kung gagamitin mo naman, kung unawain mo naman na hindi ka nag-iintindi ng maayos, ginagamit mo lang ito na huwag gumawa ng larawan, palalabasin mo na inconsistent ang Diyos. Kasi yun ang una, kung totoong nagbabasa ka ng Biblia, God's Army ng Inc. 1914, 5 chapters away, 5 chapters away, sa Exodus chapter 25, kung totoo na pinagbabawal ang paggawa ng imahen ng mga larawan, bakit doon sa Exodus chapter 25 nagpagawa ng imahen ng larawan ng kirubin ang Panginoon? Di ba loopholes yun or inconsistency yun sa part ng Diyos? So ngayon, kung gano'n ang magiging view natin, ibig sabihin, hindi natin pwede i-blame na, Lord, you are inconsistent, pabago-bago ka ng isip, hindi mo yata alam yung sinasabi mo. Di ba sa Exodus chapter 20, sinabi mo na huwag gumawa ng larawan? So tinutukoy kasi doon, larawan ng mga Diyos-Diyos. Hindi lahat ng larawan. Basahin mo sa Exodus chapter 25. Di ba? So magiging inconsistency yun sa part ng Diyos. Sabi ko sa inyo, anlito matagal na itong sagot. Ulit-ulit na lang. Sa Exodus chapter 25, verse 10 to 18. Yan, makikita nyo dyan, na itong nagpagawa ng Diyos ng Ark of the Covenant na pinaglagyan ng tablet of stone na nakasulat doon ang 10 Commandments na ginawa ni Moses. At above the Ark of the Covenant, nakalagay yung dalawang imahin ng kerubin. At alam nyo ba na itong imahin ng kerubin, itong imahin ng Ark of the Covenant, pinapasan ito at pinoprosesyon. Hindi lalabas na kung may protestante na noong panahon na yon ni Moses, ni Joshua, sa panahon ni David, sigurado pati si David, si Joshua, at ang mga
Israelita, pagbibintangan nyo na sumasamba sa Diyos-Diyos. Diba? Dito pa lang lalabas, kung hindi natin intindihin ng maayos, hindi natin i-dig deeper, sasabihin natin, inconsistent si God. Bakit dito sinabi niya sa Exodus 20, bawag, tapos pagdating sa Exodus chapter 25, gumawa, nagpagawa siya. Not only that, basahin niyo doon sa Numbers 21 verse 4 to 9. Di ba, nagpagawa din siya larawan. Larawan mismo. At hindi lang larawan ng ahas pa. Di ba, ang sinabi doon, huwag gumawa ng larawan sa itaas, sa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa. Araw ng wangis nito. Pero dito sa New American Bible, very clear na imahin ng mga Diyos-Diyos. Because, sabi ko nga sa iyo, they are immersed almost 400 years in Egypt sa kultura ng mga Ehipto na they have so many gods. They have so many gods. Tayo, sa ating Katoliko, we do not call Mama Mary as God. We do not call Saint Joseph as God. So kapag tinawag natin silang Diyos, since they are not a true God, they will be called or considered as Diyos or gods. Diba? Kapag ang baril, hindi totoong baril, baril-barilan. So kapag kino-consider mo yung isang, halimbawa, tinatawag mong Diyos, talaga ma-consider na Diyos yun. Kasi there is only one God who created heaven and earth. Hindi dapat nating alam. Yun itong trick na to. Numbers 21 verse 4 to 9. At alam nyo ba itong pagpagawa ng ahas? Imahin din yun, di ba? Those are image also. Image of a snake. Pinagbabawal yun, di ba? Sabi, kung yun yung pag-intindi mo sa Exodus chapter 20, di lalabas talaga yung consistency, Lord. Point ito ng mga, ng mga agnostic at ng mga atheist who question the consistency or the credibility of the Bible. Di ba? At alam nyo ba itong Numbers 21 verse 4 to 9? Kinote ito ng Panginoong Jesucristo as reference in John chapter 3 verse 14. So you see? At kung babasahin natin yung 1 King chapter 6, yung mga hindi nagbabasa, yung hindi pa nagbabasa ng Bible, hindi ko lang alam kung nabubulagan kayo eh. Dati kayong Katoliko, di ba? Basahin niyo ulit ang Bible. Huwag kayong magpapalin lang doon sa mga ministro nyo. Sasabihin lang yung tatalon-talon lang ng mga talata. Bibigay lang sa iyo yung mga pabor. Sabi nga ni Brother Noidora, yung dating pastor na nag-convert sa Catholic Church, sabi niya, memorize namin yung mga talata na laban sa Katoliko. Pero yung pabor, hindi namin memorize. Iniiwasan. So you see? Sabi ko sa inyo, unreal to si God's Army kanina nag-comment, bakit hindi ka bumalik? Ayaw mong bumalik dito. Bumalik ka, mag-request ka dito. Nagpakita ka ng mukha mo. Di ba? As a matter of fact, yung Inc. 1914, meron sila imahe ni Manalo sa Sentral. So kung intindihin mo ng literal yun, sa Exodus chapter 20, especially yung mga version nyo, pag nabasa mo yun without reading other passages of the scripture, mag-conclude ka kaagad na gano'n. Pero ang pag-intindi kasi sa Biblia, mga kapatid, let us understand the Bible in its entirety, not just one verse. Tapos mag-conclude ka na kaagad na, ganito. Hindi ganun. Intindihin ng Biblia sa kanyang kabuuan. Dapat na-reconcile mo siya. Bakit dito sa Exodus chapter 20, sinasabi dito na ganito yung huwag gumawa? Pero bakit pagdating sa Exodus chapter 25, ay sinabi niyang gumawa?
Numbers chapter 21, gumawa ulit. Di ba, inconsistency yun? We need to reconcile. What does it mean? Bakit ganito yung sinasabi? Hindi yun, pag nabasa mo yung ganito, wag. Halimbawa, isa pa, yung dapat na reconcile, hindi siya pinaglalaban-laban, dapat pinagre-reconcile. Di ba? Isa pa sa trick na ginagamit nila is yung sa Matthew 23 verse 9. Di ba? Yan ang mga ginagamit ng mga talata. Ulit-ulit natin ito sinasagot, mga kapatid. At saka kung basahin mo yung Exodus sa 1 King chapter 6, basahin niyo yung 1 King chapter 6. The whole temple na pinagawa ni Solomon that supposed to be si King David yung magpapagawa, yet itong templo na ito ay punong-puno ng mga imahen ng mga larawan. At nung panahon na i-dedicate ito ni Solomon, ay bumaba yung Shekinah glory ng Diyos sa templo. So kung it is abominable because there are many images, dapat hindi bumaba yung presence of Shekinah glory ng Diyos doon. Kasi abomination yun, abominable Puno ng mga larawan. But bumaba yung presence. It means the Lord, kumbaga son parang sinang-ayunan niya or inaprobahan niya itong templo na ito na puno ng larawan. Kasi wala naman yung larawan ni Baal doon, ni Asherah doon, ni Astarte doon, ni Dagon doon. Those are gods. Those are being considered as gods. Diba God's Army, saan ka na? Inc. member. Nihintay kita. Sige nga. Sana sabi ko sa inyo, gas-gas na itong issue na to. Pero paulit-ulit nating sinasagot. Kasi ito yung sa pinaka number 1 na trick na ginagawa nila. Actually, dito sa profile ko, tingnan nyo. Kung ang talata ng Biblia na palagi lang inuulit-ulit, yung Exodus chapter 20, pero pag Exodus chapter 20, Numbers 21, 49, at 1 King chapter 6, ay hindi sa inyo sinasabi ng pastor nyo, then that is pandaraya. Pandaraya yan. At ginagamit lamang nila ang salita ng Diyos to trick you. Let us remember, hindi kumo gumagamit ng salita ng Diyos ay maano tayo kaagad. Ganyo tayo kaagad. Remember, sa Matthew chapter 4 verse 4, the first Sunday of Lent, di ba? Nung binasa sa first Sunday of Lent sa Matthew chapter 4, si Satanas mismo gumamit ng passage sa scripture para linlangin sana ang Panginoong Jesucristo. Basahin niyo sa Matthew chapter 4. So, hindi ko mo mag-quote na ng scripture sa iyo, is pakikinggan mo na kaagad. Galing naman. Hindi mo muna i-consider yung pananampalataya mong Katoliko. Hindi mo muna aralin yung pananampalataya mo bago ka doon sumunod sa Kanya. Hindi ka ba magtataka? Catholic Church has existed almost 2,000 years ago. Sila, kailan lang sila sumulpot? Hindi mo ba i-consider yan? Tayo, marami tayong mga Bible scholar. Mga nag-effort to translate the scripture into vernacular language from original na Greek, Aramaic, and then Hebrew. And because of the Catholic Church, we have this Bible, we have this book. Not them. So dapat i-consider natin yun. Yung credibility. Lalo na itong 1914. Di ba? Bakit natin sila paniwalaan? Anong credibility nila? Hindi nga sila nakapag-produce ng sarili nilang Bible. Gumagamit lang sila ng iba't ibang salin para i-trick, para makatakas dun sa kung ano-ano yung sinasabi ng Biblia. Di ba? Ang protestante, nakapagkuhan sila ng King James. Ang Jehovah's Witness, meron silang New World Translation.
Ang Mormons, meron silang Book of Mormons. Bakit? Di ba wala silang Bible? Gagamit lang sila ng iba't ibang salin para matakasan. Ayaw nila mag-fix ng sarili nilang salin kasi madali sila ma-corner. Di ba? So yan, God's army. Ang sagot namin is paulit-ulit lang namin na sinasabi. Shimalishi Abera, Kanto, Catholic Church, Orthodox. Okay. So maybe that is by now. It's already 6. We have a work also. So shalom, that is by now. God's army has vanished. Hindi naman siya nagpakita. So yun lang mga kapatid. Itong, kahit sabihin mo, ito alam nyo ba since 2019, simula nag-umpisa ang Facebook, almost every day na nakipag-diskusyon kami, salit-salitang sa usapan sa iba't ibang mga sekta. Ito mga gasgas na po ito. Kung gusto nyo pakinggan sa Facebook, sa user happy nyo, yung debate about idolatry, especially sa Catholic Answer. Ano na yan? Wala na po yan. Wala na po yan. Orthodox has only separated in Catholic Church noong 1054. So, ganun mga kapatid. So, that is by now. Shalom. May God bless us all. Amen. Thank you to those who joined. Rinaldo Pagtalunan, Marcy Garcia, Manpilip, Ruby May Escalona. The user 933756192980. Shalom, may God bless us all. Amen. Now signing off.